mga kutsero, mukhang naiipit na si Senator Amy. Mukhang nape-pressure na siya. Ngayon. Noong una kasi wala siyang pake. Noong una wala siyang pake. Pansin nyo, di ba dati tapang niya magsalita na na basta ako, nakatayo ako kasama ng mga Duterte. O, di ba, naalala niyo yun? Last year? O, di ba, lagi siyang ganun. Oo. Sabi niya. It seems ngayon, mukhang nakakaramdam na siya ng pressure. Nakakaramdam na siya ng pressure. Kasi, meron siyang dalawang sinabi kanina na parang nagwo-walk back siya sa kanyang mga nauna ng binanggit. Parang bawi ba? Siguro naramdaman niya yung pressure sa mga loyalista. Malamang sa malamang. Naramdaman niya yung pressure sa mga loyalista. Ito kasi, mga kutsero. Papakita ko sa inyo yung balita. Actually, dalawa tong headline na to. Basahin lang natin. Okay, para lang makita natin. Ito yung isa. Ayan. Senator Amy on brother's alleged use of illegal drugs. Nakakaloka. Yan. O, yan yung isa. Kasi ito naman yung isa. Headline lang muna basahin natin kasi mas gusto kong panoorin natin yung video na sinabi niya. Ito pa sinabi niyang isa. Senator Amy says Baste already issued apology for Marcos resign statement. Wow. Okay. Okay. So, siya na ba ang official spokesperson ng mga Duterte? Parang gano'n? Siya na ba ang official spokesperson ng mga Duterte para kay PBBM? Tsaka take note si Baste hindi siya nag-apologize kay PBBM. Nag-apologize siya kay Senator Amy. Take note Ulitin lang natin. Hindi siya nag-apologize sa mga sinabi niya kay PBBM. Malamang sa malamang nag-apologize si Baste kung nasaktan si Senator Amy. Yun. Yun yung dyan. Yun yung dating dyan, guys. Ano ba kasing naganap? Ito kasi yung interview ni Senator Amy. Panoorin natin to. Kasi magbibigay ito ng konting kalinawan dyan sa dalawang headline na yan. Bago tayo magpatuloy sa ating next topic, as usual, syempre, huwag natin kakalimutan ang mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, so kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng yung maramitas sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At para gawin yan, mga kutsero, download nyo lang yung Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code ko na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling nyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Ano sabi? Ang tanong sa kanya, guys, anong naramdaman nyo nung binabanatan yung kapatid nyo? Wala. Nakakaloka. Wala talaga. Wala ka talaga naramdaman, Senator Amy? Wala ka talagang naramdaman? Totoo yan. Wala ka talaga naramdaman, Senator? Nakaka-disappoint naman to si Senator Amy. Ang ngayon, by the way, ang propaganda ngayon ng mga DBS tungkol kay Senator Amy, siya daw yung tamang Marcos. Dami ko nakikita ang post Okay lang naman yun. Kung yun ang palagay nila, walang problema dun. But, sino ba nagdi-decide ng kung sino yung tama sa hindi? Di ba? So, alam nyo mga kutsero, ulitin natin. Sa mga loyalistang nandito panoorin nyo to para Kasi ako, sobrang disappointed ako dito sa sinagot ni Senator Amy. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling nyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka.
Hindi kaya ano, sana hindi Freudian slip yung sinabi niyang wala. Siguro parang nilusot na lang niya na wala siyang naramdaman. Hindi ko alam eh, hindi ko alam. I don't want to put words in her mouth, pero naman, Senator Amy. Siguro naman may naramdaman ka kahit konting kurot kasi kapatid mo pa rin naman yan. Or baka hindi niya naisip. Kasi yun lang naman yun mga kutsere. Baka kasi during that time, hindi niya naiisip kung ano yung nararamdaman niya. So, she was caught unaware nung tinanong siya kung ano ba yung naramdaman niya. She was caught unaware kasi wala, hindi ko naman top of mind yun eh. Ganun yun. Parang wala, hindi ko naman siya iniisip. So paano ako ngayon magko-formulate ng sagot? Diba? Kasi alam nyo mga kotsero, kung nasaktan yan or kung na-offend yan, mabilis ang sagot. Diba? Anong naramdaman nyo nung binabanatan yung kapatid nyo sa Davao? Nainis ako. Pero inintindi ko sila. Pwede naman ganun eh. Diba? Pwede naman ganun. Nainis ako. Kasi kapatid ko yun eh. Pero iniintindi ko sila. Kasi mga kaalyado ko sila. Wala namang masama dun. Diba? Wala namang masama dun eh. Hindi naman kailangan na magkaroon ng ewan ko. Hindi ko naiintindihan. Ba't siya gumano? Hindi ko naiintindihan talaga. Tuloy natin. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Pero ikaw hindi ka nag-revolusyon sa damdamin mo nung iniinsulto yung kapatid mo? Sorry kasi hindi ko talaga kasi mga kotsero, hindi siya typical sa Pilipino. Yung ganon. Hindi normal sa isang Pilipino. Yung kapag binibira yung kamag-anak mo o kapatid mo, lalong-lalo na sinasabi nyo na tight-knit kayo at close kayo, okay-yan mo lang, ngingitian mo lang. Nung nagsalita siya kay Baste, all smiles pa siya eh. Parang anak na si Baste eh. Ay, no. Hindi naman kailangan siguro na para maging supporter ka ng isang tao, kailangan agree ka sa lahat ng ginagawa nila. Hindi naman siguro. Kasi kinokompromiso mo naman yung sarili mong paniniwala noon. And yun yung palagi niya sinasabi before eh. Naalala ko, pag pupunta ako sa nila, pag ini-invite ako sa bahay nila at mayroon siyang pa-vlogger conference, sinasabi niya, natural lang naman sa pamilya namin yung yung nag-aaway, nagtatalo, nagdidebate, etc. Dapat meron ka talagang loyal opposition, etc. Ba't di mong gawin ngayon yan kay Digong? Paka-loyal opposition ka dun. Di ko naiintindihan si Senator Amy these days. Well, tinayuan naman na niya si Digong, so ganun lang yun. Tinayuan na niya. Mas natuwa pa siya kay Basti eh. Masama. Tingnan niyo kung paano siya mag-comment kay Baste. Tingnan niyo. Ito yung sagot niya nung kay Bongbong. Pero nagsasalita siya kay Baste. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling niyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala,
Nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry na nagsorry. Naintindihan ko naman Glowing si kasi ate. syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman Damang-dama pa ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Ma'am, Pero ano saktan po pinag-sorry ba ni kayo? Mayor Baste? Ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Oh, Presidente? Ganda nung follow-up question ni nung isa eh. Hindi na sinagot, hindi na pinansin eh. Pero nasaktan po ba kayo? Kaso hindi pinansin eh. Narinig nyo ba? Narinig nyo yung follow-up question ng reporter? Nasaktan po ba kayo? Pero Ano saktan po pinag-sorry ba ni kayo? Mayor Yan Baste? oh. Biglang tingin doon sa kabila. Biglang tingin doon sa kabilang reporter. Sana hindi sinasadya. Sana nagkataon lang kasi na nagkasabay yung bato ng tanong, etc. etc. Sana hindi sinasadya. Pero I'm sure narinig niya yon. Tayo nga narinig natin eh. Di ba? Ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Oh, Presidente? sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ang pagtawag po ni former President Duterte na drug addict po si Presidente. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila Pero yun. bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga Nakakaloka. Yun lang. ang Ayaw niya talagang sagutin, no? Ayaw niya talagang sagutin. Inulit eh. Nakatatlong beses yung tanong eh. Grabe. Nakakaloka si Senator Amy. Nakakaloka si Senator Amy. Grabe siya. Ulitin natin yung parte na yun. ni former President Duterte na drug addict po si Presidente. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila Pero yun. bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga Bilang kapatid, nasaktan po ba kayo? Anong sagot ni Senator Amy? Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Thank you po, Sen. Ay, nakakaloka si Senator Amy. Nakakaloka si Senator Amy. Madam, anong nangyayari sa inyo? Ay, Diyos ko. Madam, ano pong nangyayari sa inyo, madam? Bakit nagkaganyan? Diyos ko. Pikit mata na lang, no? Senator Amy. Pikit mata na lang. Ganun na lang. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa background. Hindi ko alam sa behind the scenes. Hindi natin alam kung ano yung relasyon nila, etc. etc. Pero di ba pansinin nyo, kapag pag Sunday, nagpo-post yung either si PBBM or si Lisa ng picture na nagpa-family lunch sila. Pansinin nyo, more often than not, absent si Senator Amy. Sa family lunch sila, si Irene, si Lisa, si PBBM, si Madam Imelda. Sila lang, usually. Nandun. Tsaka yung mga anak, apo, nandun. Yung apo pala, yung mga apo nandun. Pero si Senator Amy, ang palaging, more often than not, palaging absent. Di ko alam. Di ko alam, bakit gano'n? Merong dito, merong something behind the scenes na hindi natin nakikita, hindi natin alam, at posible hindi rin natin maiintindihan. Okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Kung sila nag-aaway-away, nagtatalo-talo, walang problema yun. Huwag lang nila damay tayong lahat. Dadamay tayo. Pati mga supporters nyo, pinag-aaway nyo. Diba? Pati mga supporters, pinag-aaway. So, ayun lang mga kotsero. Diba? I mean, if you're the presidential sister, at the very least, take advantage of the
position, di ba? Be the presidential sister. Total, pareho lang. Kayo lang naman dalawa nagkakaintindihan eh. Kasi kayo lang naman yung parehong nasa politika. Hindi naman elected si Lisa eh. Hindi naman siya elected eh. Kaso nga lang, ang problema nga, mukhang I think this is an internal squabble that is becoming a public At tapos ang dito, ang pangit dito mga kochero, maikinabang at the end of the day. So mga Duterte. Yung mga yung mga tulad niyan. Maghahati yung mahahati yung suporta ng mga loyalista. Pero alam niyo yung mga loyalista majority, napapansin ko lang. Majority ng mga loyalista ngayon na kay PBBM. Majority. May mga mangilan-ngilan na nagsi-Senator Amy. Pero majority na kay PBBM. So, yun lang. Hindi natin alam what's happening behind the scenes. Pero sana man lang, at one point, Senator Amy, sana lang, at one point, ma-realize nyo na may halaga rin ang kapatid niya sa buhay niya. Na mas importante yung pamilya nyo kaysa sa pamilya ng iba. Kasi, wala eh. Kala ko pa naman, Senator Amy will stand by her brother through thick and thin. Kaso, di rin pala. Sorry na lang. It is what it is. It is what it is, guys. So, wala tayong magagawa. Yun na yun. I think kasi baka feeling ko ang gusto lang alagaan ni Senator Amy yung kanyang tandem with VP Sara sa 2028. Parang yun yata kasi 'di ba si Harry Roque nagsabi na bakit daw hindi natin i-consider sa 2028 na Duterte Marcos naman daw si VP Sara tsaka si Senator Amy. Noon, I would consider that. Noon. Pero ngayon, iba na ang kwento. Iba na ang kwento. Kasi, marami na tayong nakita. Nakita natin na tameme si VP Sara tungkol sa issue ng China. Diba? So, yun. So, maraming pong salamat sa inyo panonood sa atin today. Expect nyo na po na maraming babash na naman sa atin bukas. Pero okay lang yun. Kita-kits tayo tomorrow sa ating live stream. And I'll see all of you in our live stream tomorrow. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa Facebook. And paki-share po yung ating mga video para marami makapanood ng ating mga pinag-usapan dito sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. God bless you. See you tomorrow. Bye.